Gagamit na ng remotely operated vehicle na may kakayahang lumubog ng hanggang 1,000 feet ang Philippine Coast Guard sa kanilang search and retrieval operations para sa mga nawawalang sabungero. Samantala, iimbestigahan ng Justice Department ang umano'y koneksyon ng missing sabungero sa extrajudicial killings noong Duterte administration. Yan ang ulat ni J.M. Pineda. Sa ika-4 na araw ng pagsisid ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake para sa search and retrieval sa mga buto umano ng mga nawawalang mga sabungero, ramdam pa rin nila ang hirap ng sitwasyon sa ilalim ng tubig. Halos zero visibility kasi dahil sa burak at putik. Kasabay pa dyan ang hamon ng pabago-bagong panahon sa lugar. Again, naka-alert level status pa rin yung Taal Volcano. Yun. And kung hindi man umuulan, Alan, ang possible challenge natin is yung heat stress for our technical divers. Kasi as of the moment, meron tayong nakakapag-record tayo ng 30 to 32 degrees Celsius sa ilalim ng tubig. So imagine yung init and then nag-zero visibility ang tubig. Para mabawasan ang hirap ng mga technical divers, gagamit na ang PCG ng ROV o Remotely Operated Vehicle para sa kanilang operasyon. Kaya ng makinang ito na lumubog ng 1,000 talampakan at tumatagal din ng 4 na oras na gamitan. Malaki ang maitutulong nito, lalo't limitado lamang sa 1 oras at kalahati ang kakayahan sa paglubog ng bawat diver sa ilalim ng tubig. So at least ma-release po yung danger pagdating po sa mga technical divers at medyo lalawak po yung ating monitoring kung ano po yung nasa ilalim ng lake bed. And it has also the capacity po to pick up an object hanggang 10 kilograms. So malaki po itong tulong para sa Philippine Coast Guard sa araw-araw po na diving operation po namin. Isa rin sa ginagawa ng grupo ay ang pag-i-extend pa ng sisisiri na lugar at paglipat sa iba pang bahagi ng lawa mula sa identified searching area para mas papalawak pa ang paghahanap. Tiniyak naman ng ahensya sa pamilya ng mga nawawalang sabungero na kaisa ang PCG at buong pamahalaan sa pagbibigay ng hustisya. Sa ngayon, nasa 5 sako na ang narecover ng PCG at na-turn over sa SOCO para sa forensic investigation kung saan kukumpirmahin kung buto ba ng mga tao ang mga nakuha sa ilalim ng Taal Lake. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Department of Justice ang posibleng koneksyon ng mga kaso ng extrajudicial killing ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, base kasi sa impormasyong nakalap nila, may ilang suspect sa kaso ng EJK na sangkot din sa kaso ng mga nawawalang sabungero at sa isabong. Ayon pa kay Remulla, ang ilan umano rito ay kabilang sa death squad. I think that the death squads might intersect the contractual killings, may intersect somehow with the drug war and with the isabong. Same, may mga taong parang involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. As far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Humahanap na ngayon ang Justice Department ng mas malinaw na koneksyon sa pagitan ng dalawang kaso. J.M. Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.